Dito pala makita nyo na nakatambay na yung mga mga angkas. Sorry to say, pero yung term is talagang malala na ang problema dito. Tingnan nyo po itsura. Consideration sabi ng tao, baka pwede din sa labas po yun. Hindi namin, kapapasok mo lang actually, butik, ganun nga Nahuli ako ng tao, yung sabi ko, nagtatanong ako kung pwede dito. Siyempre, as we are parker, nagtatanong kami kung pwede mag-bike, diba? Galing po kayo sa loob ng bike lane, diba? So meaning, dumaan po kayo sa bike lane, which is prohibited po kasi may ordinance po yan. So kaya po kayo. Yun nga lang, yung pagkatanong na gano'n, medyo sabi ko, sir, baka pwede nga nagtatanong pala. Tama naman pumasok na tayo sa bike lane. Bawal yun. Bawal po. Parang ginawang wall. Parang ginawang dingding yung mga motorsiklo. Karamihan ng mga nakamotor, dito laging pinapark yung mga sasakyan nila sa bike lane natin. So malinaw ng nilabag nila yung Ordinance 2988 ng Quezon City Ordinance ng bike lane. Ang haba po nito simula tayo sa dulo. Ang concern dati lagi nandito is yung ayun tignan yung pagkakapark ng mga motorsiklo. Ano naman sir? Wala po ako naintindihan idol Ikaw naintindihan namin. Ang problema lang, marami ngayon ito. Ngayon ako naman ito. Talaga ako sir. Wala pang patubos talaga sir. Buti nga kahit paano titimitan ka nila. Wala ko talaga patubos sir. Parang awan nyo naman naman. Masana ako. Kahit pa lang sa mga asawa ko sir. Wala po siyang driver's license kaya po tutunan. Kasi ang laki-laki ng signage na no parking talaga. Hindi sir, kasi emergency naman Problema sir, ilang beses na kinumplain ko sir. Kasi akong bantay. Problema nga ako kasi. Opo. Sinsiseta lang nila dyan is yung penalty lang na violation nila. Araw-araw nagkaganito. Ayun nga po. Like po, nagsabi, araw-araw po tayong asa illegal, bakit ngayon lang nagkahulihan, hindi po araw-araw. Nakakuha pa rin ba ako ng 10 years niyan pag gusto makakomplain nyo siya agad. Kasi hindi nyo na-comply, mag-aalarma po siya sa LTO. Dapat within 10 days makomplain nyo po. Purong pagmamahal. What is up guys? Pao here, purong pagmamahal. Lungsod Quezon, natin po rin Mayora Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, kasama natin TPMD, Tika Sipagaling, Sir Dexter Cardenas, OIC for today, Officer De Guzman, together with Dipos GTD. Ang head naman natin dyan ay si Ma'am Cora. And then kasama rin po natin ang MMDA Seated 1. Alright, ngayon mga puro meron tayong reklamo. At ito talagang hindi ito para sa akin And as per the operations na kinakandak natin lagi dito sa area na o-operate natin ngayon is talagang hindi sila natututo paulit-ulit. Though hindi natin sila masisi, gawa ng siguro nagtitipid ng pamasahe kasi sabihin ko na nga, dito tayo ulit mga puro sa East Avenue. Yung bike lane, yung nagiging parkingan ng mga motorsiklo yung bike lane na yun nga, tulad ng sabi natin kanina, hindi natin sila masisi gawa ng baka may sakit yung kamag-anak tapos wala silang, alam mo yun, budgeted na ang ang funds nila, kaya naman nagtitipid na. Maliban sa nagtitipid, marami rin tayong reasons na nakukuha dyan pag nanguhuli ay puno na yung parking space ng ospital. Yun yung mga reasons nila. Kaya mga puro Dipos DPD kasama natin ang mga tropa. Ang OIC natin dyan today, team leader is si Sir Jim Dagdagan. At ito na, dito pala makita nyo na nakatambay na yung mga mga angkas rider, nag-aantay ng pasahero. Lahat po yan, may violation na yan dahil nandyan sila sa bike lane. So pagdating naman dito sa kabila, ito yung talagang, sorry to say, pero yung
term is talagang malala na ang problema dito. Tingnan nyo po itsura. Sa 2, 3, 4, 5, 6, more than 20 to mga puro. Sa sobrang dami. Tingnan nyo po ayan oh. Ano yan oh, parang ginawang wall. Parang ginawang dingding yung mga motorsiklo. Eh 4 wheel pa. Mga puro, papatikit na lang po si Bossing. Ayan, meron pa dito ambulansya. Tingnan natin lahat mga puro. Marami po dito, trust me mga puro, na walang driver. Gawa ng nasa ospital yung mostly. Kaya sama natin dyan, Officer Pantaleon. Good morning sir. Alright mga puro, mula dun sa entrance ng East Avenue, tignan nyo kung gaano karami yan yung mga motorsiklo na nakapark dito. Sama natin Officer Palad, MMDA City. Morning sir. At syempre Sir Jim ng Dipos GDD, Sir Dagdagan. Good morning sir, Jim Dagdagan. Sir, mabuhay po kayo sa Dipos. God bless po. Bossing, makakuha lang kami ng detalye. Ano po yung objective natin today dito sa bike lane sa East Avenue po? Okay, so ang objective natin dito, itong mga naka-obstruct dito along bike lane sa harap mismo ng East Avenue Medical Center. So karamihan ng mga nakamotor dito laging pinapark yung mga sasakyan nila dito sa bike lane natin. So malinaw ng nilabag nila yung Ordinance 2988 ng Quezon City Ordinance ng bike lane. So ito lahat ng mga motor dito na merong driver sa labas or which means yung attended, titikita natin. Pero yung mga motor na walang driver, siguro nasa loob pa ng hospital o kung saan mang establishment dito, mapipilitan nating isampa sa ating tow truck. Thank you so much po Sir Jim, mabuhay po kayo Sir, God bless po. So yung mga puro klarong-klaro, no? Tulad ng lagi nating concern dito sa area, ang haba po nito simula tayo sa dulo. Ang concern lagi nandito is yung ayun o, tignan yung pagkakapag ng mga motorsiklo. Meron pa dito parang pang negosyo na tawag dito, tricycle. Ayun, may 4 wheel pa dun, titikita na rin po yan. So from here, ito na yung lahat. Bali, Officer Batilio, morning. Hinarang na muna natin para wala muna makalabas. So ibig sabihin po niyan, lahat ay matitikitan. So pinaka the best talaga kung may driver dito. Officer Arugay, good morning sir. Good morning. Dahil pag walang driver po is possible mataw yung kanilang motorsiklo. Sir, makakuha pa rin ba ako ng 10 years niyan pag gawin niyo? Pag gusto makakomply niyo siya agad, kasi hindi niyo na-comply, mag-aalarma po siya sa LTO. Dapat within 10 days makomply niyo po. Magkano kayo yung police niyo? Dito niyo po makikita sir, online payment naman po tayo ngayon. Search niyo lang po yan, Land Bank or GCash Pay Maya. Diyan niyo po siya matutubos. Online payment naman po yan. Alright mga puro, so dito may mga driver naman. 10 working days at titikita na lang po sila lahat. Sa price roll, kami idea. Single ticketing po kasi tayo. Hindi po ini-inform sa amin kung magkano yung price. Pero ang violation po natin ay obstruction. Bakit na yun ba? Ayun sir. Po? May bawal naman talaga dito kasi wala kasi Araw-araw naggaganito. Bakit? Ayun nga po. Like kayo po, nagsabi, araw-araw po tayong nasa illegal, I mean, bakit ngayon lang nagkahulihan? Hindi Tinawag po po sa amin. araw-araw. Ay mga puro, no, ayun tulad ng sabi ni Madam, araw-araw na ganito. Kaya talagang malala na talaga yung dito, sitwasyon natin talaga dito sa bike lane sa East Avenue. Consideration sabi ng tao, baka pwede din sa labas po yun. Hindi namin, kapapasok mo lang actually, buti, ganun nga Nahuli ako ng tao, yung sabi ko, nagtatanong ako kung pwede dito. Siyempre, as we are parker, nagtatanong kami kung pwede mag-park, diba? Sabi, kung pwede doon, so nakita namin dito park. Operation kasi ito sir. Opo, Operation. ayun, Galing ho kayo sa loob ng bike lane. Opo. Diba? Opo. So meaning,
dumaan po kayo sa bike lane, which is prohibited po kasi may ordinance po yan. So kaya po kayo Yun nga lang, yung pagtatanong na gano'n, medyo sabi ko, sir, baka po pwede gano'n, tatanong pala. Tama naman, pumasok naman tayo sa bike lane. Bawal yun. Bawal po. Bawal yun. Kung magtatanong ko kayo, sa labas pa rin. Hindi, actually, magpapark sana, tatanong ko sana. So, noon Sa loob na ganyan. Yes, sir. Sensya na po ha. Operation po ha. Pwede yung patawad senior. Oo, kaya nga po nang sabi ko na ito po isang operation, wala po tayo exemption po dito. Lahat po nang nandito sa loob lumabag po sa ordinance po ng 2988, which is para po sa Quezon City Bikers community po Gagawin yun. namin, sir, ngayon. Tikitan po si sir. Saan po? Ay, maganda nga po, nandito po si sir, kesa naman po yung mga unattended ma'am, isasampa po yan sa sasakyan ng MMD. Ano namin, sir? Hindi naman po tayo mag-confiscate ng license. Titikitan lang po si sir. Nasa kanya pa rin po yun. Kailangan niya lang pong isetan yun. Pwede niya po yung bayaran po online, pwede rin po sa opisina po ng DPOS. Eh, anong gagawin mo? Ano sir? Operation. Alright, yan mga puro, si Sir G, mga Officer Teanyo, good morning sir, TMD. At dito mga driver, ticket na lang po. Ano naman sir? Wala po ako naiintindihan, idol eh. Ikaw naiintindihan namin. Ang problema lang, marami kayo rito. Ngayon ako lang mag-post. Talaga ako sir. Wala pang patubos talaga sir. Buti nga kahit paano titikitan ka na lang. Wala ko talaga patubos sir. Parang awan nyo naman naman. Masama ako. Talaga ko lang sa mga asawa ko sir. Hindi mo kami naiintindihan eh. Gusto ko ikaw pag-igyan namin eh. Wala namin wala ko sa gusto. Wala po talaga ako tubig sir. Papawin na lang natin to. Wala pa di talaga ang lisensya nito ha. Kaya maglabas sir? Malabas na lang ng lisensya sir. Wala pa talaga ako sa pantubos pa sir eh. Sige, paano mo? Malabas na lang po ha. Lisensya lang po, operation po to. Wala pa sa pantubos eh. Hindi pa nga ako sir. Hindi pa nga alam mo ano sa ako mo sir. Sabi ka mo kayo sir. Parang awal ko sir. Hindi ka namin. Wala pa po talaga ako sir. Kung asawa ko sir. Ano bang gusto mo gawin natin? Bibili natin yung motor mo. Hindi sir. Hindi mo sa lisensya. Hindi mo makuskado yung lisensya mo eh. Nga kasi wala pa pong pantubos sir. Oo, wala nga na yun. Kasi wala, hindi ko pa nga alam kung saan nakukuha pang ano ng asawa ko sir. Wala yung Jefferson na yun. Ang hirap ko may hirap ko nga. Patingin mo lang sir. Wala pa pang pantubos sir. Patingin mo mga siglit Ay sir. mga puro, so naiyak na si Bossing dahil naiintindihan naman natin sila, no, tulad na sabi ni Officer Tianyo. Talagang yung may violation po kasi lahat sila dito. At tulad ng dati natin ine-explain, lahat po naman ito may katwiran at reason na merong na-hospital na kapamilya. Meron pa nga, dati talagang meron tayo na encounter, parang namatayan pa yata. Pero wala po kasi, ganito yung nangyayari. Talagang malala na yung ano dito, yung sitwasyon. So mga puro, so far dito may tinitikitan pa rin tayo mula doon sa entrance. Nandiyan si Officer Parama, Officer de Guzman, yung OIC natin for today. Tapos dito mga tropa ng GTD, Officer de la Rama, Estareja, Officer Salazar, and currently meron na tayo na isa pa na isa, dalawa, tatlo, apat, limang motorsiklo. So pinaka best talaga and better is kung may driver yung mga motorsiklo para matikita na lang sila. Kasi malaking ano po yan, malaking difference po ng gastusin pagka nataw yung kanyang motorsiklo. So mas hindi siya kapareho nun sa 4-wheel kasi yung may ano yan eh, may timbang yan eh. Pero ganun, mas malaki pa rin yung penalty or towing fee na additional compare dun sa natikitan lang. So sa ticket kasi ang isiseta lang nila dyan is yung penalty lang na violation nila. Ayan, dito po sa Quezon City. Pagka po kayo na Officer de la Rama, good morning. Pagka po kayo nag-violate, Officer Parama, good morning sir. Officer Calebag, sama natin Officer Calebag.
Pag natikitan po kayo dito, nag-commit kayo ng violation dito sa Quezon City, hindi po confiscated ang driver's license. At dito nga po, hindi po confiscated driver's license, you can settle it for 10 days. And para hindi magkaroon ng alarma sa LTO, kasi ginagamit po natin yung single ticketing option warning. And dito sa single ticketing system is nakasynchronize po yung ano natin sa system ng LTO. So pagka po hindi po na-settle ito agad yung kanilang violation within 10 days ay i-forward na po ng local ng TTMD traffic. Karoon na ako ng license natin. Buti, umabot ka pa. Wala kasi akong bantay. Susunod, problema nga ako kasi, hindi naman ako itong parkingan ng motor. Opo. Sinsya na po. Puti na lang, naabutan ni bossing yung motor niya. At least ticket na lang po ito. At unlike dun sa iba, yung mga nauna na o nawala pa rin mga driver, ito po yung kanilang mga sasakyan. Dito may tinitikitan pa rin si bossing ang tropa natin ng Dipos GTD. Alright, ano nga yung sinasabi ko, mga puro hindi confiscated driver's license after 10 working days or 10 days, i-forward na po yung kanilang violation sa LTO. So from there magkakaroon na yan ng alarma dun sa kanilang lisensya. Tapos after 30 days naman na hindi nila sinettle yung kanilang violation, pwede na silang padala ng subpoena. Ayun yung dati natin narinig kay Mamoy. Ganun talaga sir, na-tsempuan lang talaga kayo sir kasi wala lahat naman tayo nagkakaroon ng emergency. Sir, kasi sa loob wala namang parking. Sir, kasi ang laki-laki ng signage na no parking talaga. Hindi sir, kasi emergency naman. Problema sir, ilang beses na kinumplain ko sir. Walang madaan yung mga siklista natin. Alright, yan si Sir Madura kasama natin dyan. Ganda ng motor, oh. Big bike. Mga puro, no? Wala daw maparkingan sila bossing sa loob. Pero na nga po, the same reason na lagi natin sinasabi is hindi rin po kasi ito parking space. Ito po ay bike lane. So regardless kung may parkingan o wala, is wag po tayo magpapark dun sa bawal. Alright, ito si bossing nakikita na. Si bossing nakikita na rin. Si tatay nagpatiket na lang. Ang dami, tingnan mo mga puro, oh. Kabilaan yun. Ayun yung mga cyclists natin. Ayan ang daanan nila supposedly. Kaya lang nagiging ano na nga ito. So, sobrang dami nagpa-park, sobrang daming dumadaan. Actually ito mga puro, bigyan ko lang kayo na idea. Pagpasok nyo pa lang sa bike lane, kahit hindi po kayo nag-park, dumaan kayo sa bike lane, violation na po yun. Dahil bawal po ang motorsiklo sa bike lane. So yung palang pagpasok bawal na, pwede na kayo mahuli. How much more yung bumabad pa po kayo nag-park dito sa bike lane. Nag-obstruct na po kayo sa area. Kasama na dito Officer Calebad, Officer Staraya. Good morning mga boss mo. Ano to pre? At ang team leader natin si Officer Di Guzman. Ito mga puro, mayroon pa dito tricycle. Tapos last yun nandun, may driver na, ticket na lang. So far dito sa may bandang entrance, natikita na po lahat. So natitira na lang ito dito sa gitna. Ito may isa pa dito, dalawa. Ang dami, grabe. Kaya tad-tad po talaga na reklamo na rin tong area. Good morning mga bossing. Dipos GTD, saludo mga boss. Officer Pantalyon. Purong pagmamahal. Purong pagmamahal.
Good morning mga boss, saludo. Ang dami pa nito mga puro. Ito ba sa'yo? Kukuha to ha. Hoy! Ito. Sir, good morning sir. GTT, mabuhay mga bossing. Boss, ano sitwasyon na dito kay sir? Sir, wala po siyang driver's license kaya po itutow na. Alright, yun lang. Thank you bossing. So mga puro, may sitwasyon tayo dito. May driver. Mapagkikita na lang sana ng team. Kaya lang upon apprehension is wala pong driver's license si bossing. Kaya no choice po tayo. Ayan, sorry, pasensya na. At kailangan lagi po tayong magdadala ng lisensya pagka magmamaneho. Kaya po yan tinawag na lisensya is para maging lisensya. Dahil ibig sabihin marunong tayo magmaneho and we know how to observe yung mga traffic rules. Alam natin yung mga bawal at hindi. Diba? Dumaan tayo sa proseso ng mga seminar and exams regarding traffic rules and violations and rules and regulations ng kalsada ng Pilipinas. Yan, buong Pilipinas, diba? Kasi hanggang Pilipinas na yung lisensya natin eh. Itong ganda oh, big bike. Alright, dito mga puro sa dulo so far nakuha na isang pa ay 3, tapos dun isa. At currently yan, nagsasampa pa rin po tayo. Marami-rami pa rin po ito. Shoutout muna kay madam. Alright, so yan mga puro, yan na muna. At again, sana makapanood to kasi ang dami na rin video dito ng natin. At the same time, may mga nagba-viral din dito, mga nagba-vlog ng mga siklista. Hindi ko alam kung hindi nila napapanood yun na bawal dito mag-park. At maraming nahuhuli talaga dito. Well, actually, kahit di nila mapanood yun, sa driver's license holder, dapat wag na tayong mag-race na alam naman natin na mali, na bawal. Itatry pa natin well, again, tulad na lagi natin sinasabi, naiintindihan natin kung may reason sila, may emergency, katulad na sabi ni Sir kanina. Pero hindi po kasi reason yung kahit anong rason para lumabag sa batas. Gastos po yan. Gastos, abala. Ayun na nakakalungkot. At wala tayong magawa mga puro dahil talagang na yung reklamo dito, sobrang dami na. Dito sa bike lane, specific specific concern lagi sa complaint. Na ito nga, naging parking space na tong tapat ng East Avenue Medical Center ng mga motorsiklo. Actually, may mga 4 wheels pa dito na natikitang kanina. Good morning, bossing. Alright, again, saludo mga boss, CTMD, Sir Dex Cardenas, ang head natin dyan, and Bipos GTD, si Ma'am Cora, and nandiyan si Captain De La Cruz, at sino pa ba? Basta ang pinaka-head ng buong kabuuan ng Bipos naman, si General Elmo Sandego. Saludo tayo dyan kay bossing, napakagaling, napakasipag. At kasama rin natin ang MMDA Seated 1. Alright, shoutout muna Oxiteaño, Calebag, Pantaleon, Estarea, Parama, De La Rama, sino pa ba? Arugay, Batillo, yes. Tapos sina Observer Rance, Palad, Salazar, at Tandingan. At syempre sa GTD naman yan, sina Sir Jim, Dagdagan, Madura, hindi ko kabisado yung iba. Ayan, saludo mga boss. At ito, warning na po ito sa ating mga riders. Wala kaming ganung Riders, drivers, 4 wheel or 2 wheels pa yan yung dala nyo.
wag na po kayo magpark dito. Actually, bawal naman talaga dahil meron naman mga signages. Yung linya na yan, yung green na linya na yan, sign na yan. Kaya hindi ko alam kung bakit pilit pa rin tayo, no? Laki yung signages, oh. Maya po yan, no? Parking to away zone. Pilit pa rin nag-race. Well, maraming iba't ibang reason. Kasi nga si Bossing naiyak pa. Pero yan, nagtatabaho lang po ang team. At kailangan na iimplement po talaga ang batas. Alright. Yan ang mga ganang pangyayari ngayong araw na ito, mga puro. Shoutout sa mga tropa natin, kapuro natin, mga boss, madam. Simulan natin siyempre kay Boss Ninong Rai, Idol JJ, Boss Ras, sina Boss Ed. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. At kay Mama Teresa Goles at yung mga kagagandang mga asawa ng mga officers na kasama natin. Yan, si Madam Winnie Arugay, Madam Pamela Marie, si Penpen de Sarapen at sino pa ba? Ayun, yan sila. Yan, hindi si Ma'am Argentina. Yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Saludo po kami sa inyong mga pupoging titikas na asawa. Alright, yan muna mga puro. Ganapan yung pangyayari ng araw na to. Maraming tubig, magdasal, piliin mabuting tao araw-araw, sumunod sa batas. Let's go guys, purong pagmamahal. Dito bossing. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa wala sa akong support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.